sa matinding catarata sa mata, maugat na mata at malabong paningin dulot ng komplikasyon nito ang solusyon. Ang paglalaga at pag-inom ng talbos ng dahon ng mangga ay mabisang gamot bilang tsa tuwing umaga. Sa taglay na benepisyo ng talbos ng mangga ay tutulungan ka na maibalik sa normal ang iyong paningin. Ang pag-inom araw-araw ng herbal na tsaa na ito ay mabisang lunas para ang iyong catarata sa mata ay dahan-daang mawala at muling maibalik sa dati ang iyong paningin. Inumin lang ito sa araw-araw tuwing umaga, maliban sa pampolinaw na mata mabisa rin ito sa mayroong sakit na diabetes at gallstones. High blood, mataas na kolesterol, rayuma, mataas na uric acid, pamamaga ng mga kasukasuhan, may problema sa kidney at liver, may UTI, colon cancer, constipation, kakulangan sa dugo or anemia, pamamaga ng mga kasukasuhan, at hirap makatulog. Sundin nyo lang ang ginagawa ko sa video. Kumuha lang ng mga malunggay, ilagay sa lalagyanan, hayaan itong kusang umiwalay sa kanyang mga tangkay. Kapag ito ay natuyo na, himayin nyo lang at sakasangagin sa lutuan ng walang mantika. Haluin lang ng haluin. Kapag ito ay naging malutong na, saka alisin sa lutuan. Kapag lumamig na, saka naman i-blender. Kung di naman dikdikin hanggang maging pino or pulbos. Meron ka na ngayong pure organic malunggay tea. Pure na pure. Ngayon, ang tamang paggamit ay ganito. Maglagay ng 1 kutsara o hanggang 2 kutsara sa painitan ng tubig. Lagyan ng 4 na basong tubig. Saka pakuluan sa loob ng 10 minuto. Basta magkulay kape na ang tubig, pwede na itong hanguin. Hanggat maaari, huwag na maglagay ng asukal. Kung may pure honey, yun ang pinaka-the best. Ito ang gawin nyong maintenance kung mataas ang inyong blood pressure. Kung palaging balisa, ito din ang maganda ninyong gawing kape. Sa mga mahal kong senior citizens, pinapayo ko na ito na lang ang gawin nyong kape. Pure organic at kayo pa mismo ang gagawa. Sa may mga type 1 at type 2 diabetes, napakaganda talaga nito. Saglit na panahon lang, bababa ang inyong blood sugar. Sa hirap makatulog, malunggay tea lang solusyon dyan. Hahaba at mapapasarap ang inyong pagtulog. Karapat dapat i-share ang video natin ito. At yan ay 1 minutong dagdag kaalaman ng bayabas tea. Ang huling 8 dahon ng bayabas ang nagtataglay ng mataas na sustansya. Kaya ang pipiliin ay ang mga dahon na ito. Matapos makakuha ng mga dahon, hayaan itong matuyo sa loob ng 1 linggo. Antayin maging malutong. Pag malutong na, pwede na itong dikdikin hanggang maging pulbos. Kung may diabetes, 1 kutsara sa kalagyan ng pag-1 basong tubig. Gawin ito sa umaga, tanghali at bago matulog. Ang gandang pampababa ng asukal nito sa dugo. Nagpapababa ng ating blood pressure. Nag-aalis ng mga kolesterol sa ating dugo. Nag-aalis ng baras sa mga ugat papuntang puso. Kung masakit ang katawan or masakit ang katawan dulot ng buwan ng dalaw, ganito lang din ang gawin ninyo. Ang dahon ng bayabas ay magandang natural pain reliever. Kung may kidney at liver problem, ito ang gawin nyong kape. Kahit may maintenance kayo, pwede itong isabay. Dalasan ng pag-inom, may sakit man or walang sakit, pwede itong inumin. Malilinis nito ang lahat ng ating organs. Maganda din itong panlinis ng ating baga at ating bituka. Mayaman din ito sa fiber, dahilan para maging regular ang ating pagdumi araw-araw at magagawang malinis ang ating tiyan. Kaya din itong palakasin ang ating resistensya. Damihan nyo na ng papatuyuing dahon para marami kayong stock. Kung mahirap matulog, uminom nito bago matulog. Hihimbing at mapapaaga ang inyong pagtulog. Ang bayabas ay tinatawag ding King of Anti-Cancer. At yan ay 1 minutong dagdag bayabas. At ipakita ko sa inyo mamaya kung paano gumawa ng guava leaves powder. Kapag umiinom tayo ng 1 baso na mainit na tubig na may 1 cuts or ang powder ng dahon ng bayabas at ito ang mangyayari sa ating katawan, una ang dahon ng bayabas ay itinuturing na epektibo sa paggamot sa lumalaking prostate cancer, at ayon sa mga pag-aaral sa laboratorio, kapag umiinom ka nito sa loob ng 3 hanggang 5 buwan, napapatunayan na malaki ang pagbabago sa taong may prostate. 2. Sa loob ng 21 araw kaya niyang mapababa at maibalik sa normal ang mataas na kolesterol lalo na kapag sinabayan natin ng healthy diet. Nakakababa ito ng blood sugar or glucose level by reducing glucosidase enzyme activity, kaya niyang mapababa ang sugar level ng walang pagtaas ng produksyon ng insulin. Kumuha ng 30 dahon ng bayabas, hugasan ito na mabuti, patuyuin sa loob ng 3 araw, pagkatapos hiwa-hiwain lang natin para madaling madurog, i-blend lang natin ng 10 minuto hanggang maging powder na siya. 1 araw 1 kutsara lang po yung gagamitin natin. Please share and follow for more. Bata at immune booster sa ating katawan. Mayaman sa mga antioxidants na nagpapabagal sa pagtanda ng ating katawan at mukha. May taglay na calcium na maganda sa ating mga buto para makaiwas sa osteoporosis. Nakakababa din ito ng mataas na blood pressure at cholesterol. Para hindi tatamad-tamad, masigla at laging malakas, ihalo nyo lang ang tinito sa inyong iniinom na gatas. Poha, saan ka pa, complete package na. The best na pampabata sa iyong katawan at mukha.
tanglad at bawang, the best pampabata at immune booster sa ating Ito katawan. ang sumasala at naglilinis ng mga dumi o toxin, nagbabalanse ng mga mineral at kemikal at kumukontrol sa presyon ng dugo ng ating katawan. Kapag ang ating kidneys ay hindi gumagana ng naaayon sa dapat gawin, maaaring maipon sa katawan ng mga dumi o lason. Ito ay nauuwi sa mga komplikasyon at sakit, tulad ng chronic kidney disease, kidney stones o mga impeksyon. Ang mga dahon ng puno ng avocado ay mayamang pinagmumulan ng mga mineral at vitamina tulad ng calcium, iron, at magnesium na pumipigil sa pagbuo ng mga bato sa bato. Mayroon din itong alkaloids, flavonoids, at saponins na may kakayahang dumurog sa mga bato sa bato o kidney stones. Ang gawin ay kumuha ng 7 piraso ng dahon ng avocado at ilaga sa 1 litro ng tubig at pakuluan ng 15 minuto. Ang pag-inom ng 2 baso ng tsaa ng dahon ng avocado kada araw ay nakakabawas at nakakatanggal ng kidney stones, nakakapagpababa ng blood sugar, blood pressure at cholesterol level. Uminom ng 1 baso sa umaga at 1 baso sa gabi. Napakahalaga ng kidney o bato sa ating katawan dahil ito ang sumasala. Ang 1 basong juice nito ay sapat na para linisin ang ating liver, kidney at balat. Ang gagawin lamang, kumuha ng sibuyas, 1 pirasong malaking sibuyas, 10 pirasong kalamansi. Pwede din gumamit ng lemon. Mas preferred ko ang fresh kalamansi. Tapos 4 o 5 pirasong bawang. Lagyan ng 1.5 basong tubig. Pakuluan sa loob ng 8 minuto. Depende sa inyo kung lalagyan nyo ng ibang pampalasa tulad ng asukal or honey. Basta mahalaga, mainom nyo. Ang benepisyo ng pag-inom ng ganitong juice ay nalilinis ang ating bituka. Cholesterol nyo o tunaw dito. Mapapansin nyo din sa pag-ihi nyo, may mapapansin kayong sebo-sebo. Basta nagsama-sama ang bawang, sibuyas, kalamansi. Fully loaded yan sa vitamin C. Grabe immune system nyo dyan, biglang lalakas. Ang bawang, sibuyas at kalamansi din ay matinding antioxidants sa taglay. Kung may nagbabantang mabuong cancer cell sa ating katawan, auto-kill yan sa kombinasyon ng tatlo. Gawin nyo ito tuwing umaga, pagising nyo. Dapat walang laman ng tiyan. Uulitin ko po, dapat walang laman ng tiyan. 3 beses sa loob ng 1 linggo. Ayan ay araw-araw nyo itik. Tapos itong sibuyas bagong kalamansi, 3 beses naman sa 1 linggo. Ito ang magandang panglinis ng ating katawan. Paalala lang po, huwag kayong magtataka kung papawisan kayo ng marami dahil reaksyon ng katawan nyo yan para ilabas ang toxin sa ating katawan. At huwag din mangamba kung ano ang mapansin nyo sa inyong pag-ihi. Normal din yan naglalabas ng lason sa ating katawan. Unang tanglad, 3 beses sa 1 araw ay nakakatulong upang bawasan ang mataas na creatinine, uric acid, cholesterol, blood pressure at blood sugar. Nililinis din ito ang ating mga atay, kidney dahil sa mga taglay nitong orientin, quercetin, chlorogenic acid na nagsasala ng mga toxic at nilalabas sa bawat pag-ihi natin. Kaya ugaliing regular na uminom ng tanglad tea para iihi ng iihi at ilabas ang mga toxic sa ating katawan. Computer at cellphone. Itong juice na ginagawa ko ay mabisang panlaban dyan. Kahit ang dulot ng katandaan at naglalabong paningin ay kaya din itong solusyonan. Kaya nitong maibalik ang 20/20 vision na linaw ng paningin basta sasamahan lang ng disiplina at palagi ang pag-inom ng juice na ito. Ang carrots ay alam naman nating pangunahing dahilan kaya nagiging malusog ang ating mga mata. Bukod pa dyan, nagagawa din itong ibalik at manumbalik ang linaw ng iyong paningin. Bukod pa dyan, ang carrots ay magandang natural ways para mabalanse ang asukal sa ating dugo or blood sugar. Nababa din ang tsansang tamaan tayo ng cancer at napapaganda ang blood pressure. Sakto sa mga madadalas atakihin ng high blood. Nagbo-boost pa ito at nagiging active ang ating brain, nagbabawas ng tsansa ng pagkakaroon ng sakit sa puso, at nagpapalakas ng ating resistensya para di tayo basta-basta pasukin ng anumang uri ng sakit. Habang ang kamatis ayon sa pag-aaral ay nagpapababa din ng tsansa na tamaan ng isang tao na magkaroon ng sakit na cancer, at nagpapababa ng tsansa na magkaroon ng anumang uri ng sakit sa puso. At nagbo-boost din ito ng ating brain, nagpapataas ng ating memorya. Malaking tulong din ang kamatis sa taong may type 2 diabetes ayon yan sa napakaraming pag-aaral. Ang dalawang kombinasyon na ito ay maganda sa ating mata, utak, dugo, puso at marami pa. Gumawa ng juice at ipainom sa mga bata or kahit anong edad at least 2 beses sa 1 linggo. At yan ay 1 minutong dagdag. Napakaganda pala sa ating mga balat. Natural na pampuputi at pinaalis nito ang mga bakas ng peklat sa ating balat. Kasi ang mga dahon nito ay may natural na mga sangkap tulad ng flavonoids at polyphenols na may epekto sa ating balat na pampuputi. Ang mga sangkap nito ay may astringent properties na makakatulong upang makapagbasara ng pores na makapagpaputi ng ating mga balat. Ilaga lang ang mga 20 dahon nito, gawing panligo 2 beses sa 1 linggo. Alam niyo bang ang dahon ng kainito ay napakaganda pala sa ating mga balat? Kidney at balat, ang benepisyo ng pinagsamang kalamansi, sibuyas at bawang ay isang matinding Ang ganda ni panlinis Ate. ng ating kidney, liver at balat,
Alam naman natin na ang ating kidney ay isa sa mga mahahalagang organ sa ating katawan. Ganun din ang atay dahil isa ito sa mga nagsasala ng mga lason at inilalabas sa pamamagitan ng pag-ihi. Para makuha ang benepisyo, kumuha ng 10 kalamansi, 2 sibuyas na tamtamang laki, at 5 bawang dikdikan ito, magpakulo ng 2 basong tubig, at ilagay ito pagkatapos pakuluan sa loob ng 8 minuto at pwede mo nang inumin. Ang benepisyo ng pag-inom nito ay nililinis nito ang ating bituka, pati ang mga kolesterol ay inaalis din, at kung mapapansin mo sa iyong pag-ihi ay mayroong sebo, yun ay dahil sa mga lason na nasa iyong katawan na inilalabas. Ganun din ito ay mataas sa antioxidants na isa sa mga kailangan natin para tayo ay makaiwas sa mga cancer na pwede nating maging karamdaman. Fully loaded din ito sa vitamin C, tutulungan tayo na makaiwas sa mga sakit gaya ng ubo, sipon at lagnat. Gawin mo ito 3 beses isang linggo. Mas maganda sa umaga ito inumin walang laman ang tiyan. Karaniwang luya ngunit nag-iiba sa kulay ng laman. Ang loob na bahagi ng luyang dilaw ay mag-ilaw o kulay kahel. Ano ang mga sakit at kondisyon na maaaring magamot ng luyang dilaw? 1. Lagnat. Pinapainom ng salabat ng luyang dilaw ang taong may mataas na lagnat upang mapabuti ang pakiramdam. 2. Pananakit ng sikmura o abdominal spasm. Mabisa din ang pag-inom sa salabat ng luyang dilaw upang maibsan ang kondisyon ng pananakit ng kalamnan sa sikmura. Maaari din kainin ang tinadtad na luyang dilaw na hinalo sa langis ng niyog upang mapabuti ang pakiramdam. 3. Bulate sa tiyan. Mabisa din na pangpurga sa mga bulate sa tiyan ang pag-inom sa katas ng luyang dilaw. 4. Sugat. Ginagamit din na panglinis sa mga sugat sa pamamagitan ng pagpapahid ng hiniwang luyang dilaw sa apektadong bahagi ng katawan. 5. Kagat ng insekto. Pinapahiran din hiniwang luyang dilaw ang kagat ng insekto. 6. Bulutong. Matutulungang mapabilis ang paghilom ng mga sugat na dulot ng bulutong sa pamamagitan ng pagpapahid ng pinulbos na luyang dilaw sa mga apektadong bahagi ng katawan. 7. Bunny. Ang dinikdik na bulaklak ng luyang dilaw ay mabisa naman para sa bunny sa balat. Pinapahid lamang ito sa apektadong lugar. 8. Pagtatae. Maari namang kainin ang luyang dilaw para maibsan ang kondisyon ng pagtatae. Luyang dilaw. Ang luyang dilaw ay may itsura na kahalintulad ng Masasabi ko na ang hawak kong damo ay matatawag nating barley ng Pilipinas. Unang-una, kung pagbabasya ng mineral, vitamins, hindi ito nalalayo sa totoong barley. Partida, hindi pa ito nabibigyan ng malalimang pag-aaral dahil na din sa kakulangan natin sa advance at makabagong kagamitan sa pagtuklas. Habang ang barley ay halos na pag-aralan na ito ng maraming bansa na advance sa kagamitan at teknolohiya, kung potensyal lang ng mga kakayanang nagagamot, ang paragis ay hindi nagpapahuli diyan. Kaya ng barley lumusaw ng cancer at bukol sa katawan. Kaya ng barley ang diabetes at blood pressure na mabalanse. Kaya ng barley mapatulog ng maaga ang tao at mabigyan ng mahaba at mahimbing na pagtulog. Pampababa sa mataas na creatinine. Pang-4, panlinis sa atay, kidney at colon. Pang-5, upang makaiwas sa sakit na cancer. Pang-6, gamot sa rayuma o gout. Pang-7, pang-alis ng toxin sa loob ng katawan. Pang-8, pampababa ng bad cholesterol. Pang-9, pampababa ng mataas na uric acid level. Ang dapat lang gawin ay kumuha ng 10 dahon ng bayabas at 10 dahon ng guyabano. Hugasang mabuti at pakuluan sa 1 litrong tubig. Within 15 minutes, maaari na itong inumin 2 o 3 beses sa isang araw. 30 minutes bago kumain. Ito ay herbal at natural ngunit kailangan pa rin nating Benefits of this shell will leave you surprised because it eliminates poor circulation, diabetes, problems in the pancreas, and problems with your liver. In a saucepan, we will add 200 milliliters of water. Now we will add the banana peel. And then we add 8 to 10 cloves. We will also add some cinnamon sprigs. And then we will add a teaspoon of turmeric powder. We will let all these ingredients boil for 10 minutes over medium heat. Turmeric is promising as a cancer treatment. Gamot sa anemia at diabetes na siyang nagiging dahilan ng pagkakasakit sa bato, pagkabulag at heart failure. Ang malunggay ay punong-puno ng mga sustansya tulad ng calcium, iron, protina, potassium, vitamin A at vitamin C na nakatutulong sa mga taong may mataas na blood sugar, mataas na blood pressure at mataas na cholesterol. Ang pansit-pansitan ay isang mahusay na gamot para sa taong may mataas na uric acid at gout. Ang dahon ng sambong ay may anti-inflammatory at analgesic property at mahusay na gamot sa impeksyon sa ihi gaya ng UTI.
Ang mga pinagsama ng mga dahon tulad ng talbos ng kamote, dahon ng malunggay, pansit-pansitan at sambong ay isang malaking tulong sa isang taong may karamdaman tulad ng mataas na sugar, mataas na uric acid, mataas na kolesterol, may problema sa kidney, bato sa bato at problema sa atay. Ang gawin ay kumuha ng katamtamang dahon ng kamote, malunggay, pansit-pansitan at 5 dahon ng sambong. Pakuluan sa 3 baso ng tubig. Inumin once a day nang walang laman ang tiyan. Ang dahon ng kamote ay isang magandang source ng bitamina at mayaman ito sa iron.